Ang daloy, ang tahimik na pagbabago sa Pilipinas. Higit 200,000 katao. Hindi ito nangyari sa loob ng isang taon, hindi sa isang peak season ng turismo, kundi sa isang maikling panahon kung saan marami pa ang hindi nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Dumating sila sa Pilipinas ng tahimik at biglaan, halos sabay-sabay, walang ingay, walang malalaking kampanya sa pag-e-endorso, walang matatayog na pahayag mula sa pamahalaan. Tanging ang mahabang pila ng mga tao sa mga paliparan, ang mga lumang bagahe na nagsisiksikan sa mga conveyor belt at ang mga mata na puno ng pagtataka at kahit pag-iingat sa unang pagtapak nila sa lupaing ito. At ang tanong ay nagsimulang umalingaw-ngaw, hindi lamang sa isip ng mga Pilipino kundi maging sa mga internasyonal na tagamasid, ano ba talaga ang nagaganap sa Pilipinas? Kung ito ay nangyari sa Thailand, sasabihin ng mga tao na isa itong malaking national tourism campaign. Kung Japan, banggitin nila ang pagbaba ng halaga ng yen. Kung sa Europa, magkakaroon ng matitinding debate tungkol sa imigrasyon, sa labis na karga ng infrastruktura at sa alitan ng kultura. Ngunit ito ay Pilipinas. At ang reaksyon ng Pilipinas ay hindi katulad ng anumang nakasanayang script. Walang pagkataranta, walang paghihigpit, walang pagsasara ng pinto at walang labis na paliwanag. Tahimik na tinanggap ng Pilipinas ang alon na iyon na para bang alam na nila na mangyayari ito. Ngunit paano naging sentro ng isang malaking pagdagsa ng mga entry ang isang bansa na dati itinuturing lamang na isang potensyal na destinasyon? Sino ang higit 200,000 kataong ito? Saan sila nagmula? Ano ang hinahanap nila? At ang pinakamahalaga, bakit sila dumating ng sabay-sabay? Ang mga tuyong numero ay hindi makapagsasabi ng buong kwento, sapagkat sa likod ng bawat pagpasok ay isang individual na desisyon. Isang pamilya ang nagbenta ng bahay sa kanilang bansa upang maghanap ng bagong buhay. Isang kabataang nag-iwan ng matatag na trabaho upang tumakas sa isang lipunang nakapipigil sa paghinga. Isang mag-asawang matanda na gusto lamang makahanap ng isang payapang lugar upang doon manirahan sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Isang negosyante, isang freelancer, isang creator, at isang taong pagod na sa bilis at pressure ng modernong mundo. Hindi sila nag-usap-usap, ngunit nagkita-kita sila sa Pilipinas. Sa mga nakalipas na araw, sa Ninoy Aquino International Airport at sa mga pangunahing paliparan ng Pilipinas, mayroong kakaibang atmosfera, hindi maingay tulad ng peak season ng turismo, hindi rin tensyonado tulad ng immigration crackdown. Ito ay isang halo ng pagkasabik at pag-iingat, ng kuryosidad at pag-asa, ng pakiramdam na magsisimula muli, at ang malabong takot na sila ay pumapasok sa isang hindi alam na sitwasyon. Ang mga empleyado ng imigrasyon ay walang tigil sa pagtatrabaho. Ang mga digital board ay patuloy na nag-a-update ng mga flight mula sa malalayong lungsod, Seoul, Tokyo, Frankfurt, Sydney, San Francisco. At sa isang lugar sa daloy ng mga tao, may mga matang naglilibot na tila nagtatanong kung tama ba ang kanilang napuntahan. Hindi nagkukulang ang mundo sa mga destinasyon, ngunit nagkukulang ang mundo sa pakiramdam ng kaligtasan, sa decency, sa mga lugar kung saan ang mga tao ay hindi tinitingnan bilang isang problema, isang pabigat o isang statistical number. Sa kontekstong iyon, ang Pilipinas ay lumitaw sa isang napakaibang paraan. Hindi dahil ito ang pinakamayaman, hindi pinakamamoderno, hindi pinakaperpekto, kundi dahil ang Pilipinas ay tila gumagawa ng isang bagay na nakalimutan ng maraming bansa, ang pakikitungo sa tao bilang tao. Ngunit, teka muna, huwag magmadaling magbigay ng conclusion, huwag itong gawing romantic. Sapagkat kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang kuwentong ito ay hindi simple. Ang isang alon ng higit 200,000 katao ay hindi lamang maaaring dumating dahil sa masarap na pagkain o palakaibigang mga tao. Sa likod nito ay mga pandaigdigang pagbabago, mga tahimik na krisis, mga pagpili sa patakaran, at maging ang mga kompromiso na hindi handang sabihin ng lahat. Ang nakakalito sa mga internasyonal na tagamasid ay hindi ang pagtanggap ng Pilipinas ng maraming bisita, kundi ang paraan ng pagtanggap sa kanila. Walang mga invisible barrier, walang mga self-congratulatory media campaign, walang mga deklarasyon na handa na kami. Tanging ang tahimik na paggana ng isang lipunang sanay na sa pag-adjust.
Ngunit ang mismong katahimikan na iyon ang nagbangon ng mas malaking tanong. Alam ba talaga ng Pilipinas ang ginagawa nito? O ito ba ay isang sugal na walang sinuman ang makahuhula kung ano ang kahihinatnan? Habang mahigpit na isinasara ng maraming bansa ang kanilang mga hangganan, nagde-debate tungkol sa mga imigrante at nagtatayo ng mga pader pisikal at emosyonal ang Pilipinas, isang bansa na dumanas ng digmaan, kahirapan at malalaking paglilipat sa kasaysayan, ay pumili ng ibang landas. Hindi ito maingay, hindi ito dramatiko, ngunit sapat na upang mapabulalas ang mga taong dumating dito. Hindi namin akalain na ganito ang Pilipinas. At ang mismong pahayag na iyon ang nakakatakot, sapagkat ipinapakita nito na ang mundo ay nasanay na umasa sa pinakamasama, nasanay na sa lamig ng mga procedure, nasanay na sa pakiramdam ng pagdududa, pag-uuri at pagtatakda ng label. Kapag ang isang bansa ay hindi kumilos ayon sa lohika na iyon, nagiging kakaiba ito, at anumang kakaiba, sa konteksto ng pandaigdigang kawalang katiyakan, ay maaaring maging sentro ng atensyon. Ngunit aktibo bang pinangungunahan ng Pilipinas ang alon na ito? O nananatili lamang itong nakatayo habang ito ay bumabaha? Ang pagiging bukas ba na ito ay isang pangmatagalang estratehiya o ito ba ay resulta lamang ng mga isolated na desisyon? At ang pinakamahalaga, ano ang halaga na kailangang bayaran? Sa umaga sa internasyonal na paliparan, bago pa sumikat ang araw, siksikan na ang hangin dahil sa patuloy na paggalaw. Mas mahaba ang mga pila kaysa karaniwan, ang mga maleta ay nagdudulasan at bahagyang nagbabanggaan na naglalabas ng mga tuyong tunog. Ang mga digital board ay patuloy na kumikislap, nag-a-update ng mga flight na dumarating mula sa mga lungsod na kalahating mundo ang layo, walang gulo, walang sigawan. Ngunit may isang bagay na malinaw, ang dami ng mga dumarating ay lumalampas na sa nakasanayang rhythm ng lugar. Ang mga empleyado ng paliparan ay nagtatrabaho ng mas mabilis. Ang kanilang mga mata ay hindi natataranta ngunit lubos na nakatuon. Tila naiintindihan nila na hindi ito isang ordinaryong araw at marahil hindi lamang ito magiging isang araw. Sa daloy ng mga taong iyon, may mga mukha na unang beses pa lamang nakakita sa Pilipinas. Mayroong nakatingin sa kanilang telepono, tinitingnan muli ang address ng hotel. Mayroong nakatayo ng ilang segundo, nakatingala sa kisame, sa mga palatandaan, at humihinga ng malalim. Ang ilan ay nakangiti, ang ilan ay tahimik, ang ilan ay tila pagod sa mahabang biyahe. Ngunit lahat sila ay may isang karaniwang punto. Pinili nila ang Pilipinas ng sabay-sabay kahit hindi sila magkakilala. At ang mismong pagkakaisa na iyon ang nagpapatunay na ang kwento ay kahanga-hanga. Kung ito ay turismo lamang, hindi na ito bago. Ngunit napansin ng mga matatalinong tagamasid na may kakaiba. Mas mahaba ang pananatili, mas maraming bagahe. Ang mga tanong ay hindi lamang tungkol sa mga pasyalan, kundi sa pagkuha ng SIM card, pag-upa ng bahay, pagbubukas ng bank account, eskwelahan para sa mga anak at working space. Hindi na sila mga turista na dadaan at aalis sa loob ng ilang araw. Sila ay mga tao na naghahanda para sa isang yugto ng buhay. At kapag higit 200,000 katao ang gumawa ng ganoong desisyon sa isang maikling panahon, hindi na ito nagkataon lamang. Dati, sanay ang Pilipinas sa seasonal tourism Pasko. Mahal na araw, tag-init mga malinaw na peak na sinusundan ng paghupa. Ngunit ngayon, ang rhythm ay nabasag. Walang malinaw na season, walang malaking kampanya sa pag-eendorso sa likod, walang pandaigdigang kaganapan na nakasentro sa Pilipinas. Ang daloy ng mga tao ay patuloy na dumarating, tulad ng isang ilog na umaagos sa ilalim ng lupa. At kapag ang baha ay hindi maingay, kadalasan ay nahuhuli itong matuklasan ng mga tao. Sa mga pangunahing lungsod, mabilis lumitaw ang pagbabago. Ang mga coffee shop at karinderiya na nakasanayan ng mga lokal ay nagsimulang umalingaw-ngaw ng mas maraming wika. Ang mga may-ari ng bahay at apartment ay nagulat nang makatanggap ng mga long-term na kahilingan mula sa mga hindi kilalang pangalan. Sa mga online forum, ang mga tanong tungkol sa buhay sa Pilipinas ay dumami. Hindi ang anong masarap kainin, kundi okay ba talagang mabuhay dito? Saan? Maaaring mag-aral ang anak ko? Kumusta ang sistema ng kalusugan? Tatanggapin ba kami ng mga Pilipino?
Ang mga tanong na ito ay sumasalamin sa ibang pananaw, ang pananaw ng mga naghahanap ng kanlungan, hindi lamang ng mga nagbabakasyon. Ikumpara ang Pilipinas ilang taon na ang nakalipas at ngayon, malinaw ang pagkakaiba. Dati, binabanggit ang Pilipinas bilang isang kawili-wiling destinasyon, mura, palakaibigan, ngunit wala sa priority list ng marami kapag iniisip ang pangmatagalang paninirahan. Ngayon, ang pangalan ng Pilipinas ay lalo't lalo nang lumilitaw sa mga seryosong usapan tungkol sa paglipat ng buhay. Hindi ito ang unang pagpipilian sa mga guidebook, kundi ang pagpipilian na lihim na ipinapasa sa mga personal na kuwento. Kilala ko ang isang pumunta roon. Ang kaibigan ko ay naninirahan doon at ayaw nang umuwi. Hindi perpekto ang lahat doon, ngunit madaling makahinga. Ang mismong salitang madaling makahinga ang unang palatandaan sa isang mundo na lalo't lalo nang nakapipigil sa paghinga dahil sa tumataas na halaga ng pamumuhay, social tension, pagkakabahabahagi ng politika, at ang palaging naroroon na pakiramdam ng kawalang katiyakan. Ang mga tao ay nagsisimulang maghanap ng mga lugar kung saan sila ay maaaring huminga nang hindi nagpapaliwanag ng labis. Tahimik na napasok ng Pilipinas ang target zone na iyon, hindi dahil walang problema ang Pilipinas, kundi dahil ang mga problema rito ay tila pamilyar, madaling hulaan at hindi gaanong exclusive. Ngunit ang malaking tanong ay nananatiling nakabitin. Bakit sila dumating ng sabay-sabay? Walang iisang pangyayari na maaaring ituro, walang malinaw na shock. Sa halip, ito ay ang resonance ng napakaraming maliliit na salik, ang pagbagal ng pandaigdigang ekonomiya, ang pagtaas ng presyo ng pabahay sa malalaking lungsod sa mundo, ang pagiging normal ng remote work, ang pagkapagod sa mga regulasyong lalo't lalo nang nagiging komplikado, at higit sa lahat ang pakiramdam na ang mga lipunang minsay itinuturing na pinakamatatag ay nagiging mas mahirap hulaan kaysa dati. Kapag maraming pressure ang sabay-sabay na dumagan sa mga tao, nagsisimula silang maghanap ng exit. At ang exit na iyon ay hindi na isang maikling bakasyon, kundi isang paglilipat. Sa Pilipinas, ang unang reaksyon ay hindi pagkasabik, hindi rin takot, kundi tahimik na pagtataka. Napansin ng mga lokal ang pagbabago sa maliliit na detalye. Ang kapitbahayan ay may dagdag na mga dayuhan na naglalakad sa umaga. Ang mga paaralan ay nakakatanggap ng mas maraming application mula sa mga pamilyang hindi nagsasalita ng Filipino. Ang mga usapan sa pagitan ng mga kapitbahay ay nagsimulang magkaroon ng dagdag na tanong, bakit ang daming dayuhan ngayon? Ngunit bihira lang na ang tanong na iyon ay may dalang inis. Ito ay mas katulad ng isang kuryosidad. Tila lahat ay nagmamasid sa isang bagay na nagaganap, ngunit hindi pa nagmamadaling magbigay ng hatol. Ang kapansin-pansin ay hindi nagre-reak ang Pilipinas tulad ng maraming ibang bansa. Walang mainit na debate sa media tungkol sa labis na karga. Walang matitigas na pahayag tungkol sa pagtatanggol ng hangganan laban sa alon ng mga dumarating. Walang mga mensahe na nagpapahupa ng loob tulad ng kontrolado namin ang sitwasyon. Sa halip, nagpatuloy lamang ang pang-araw-araw na buhay, na parabang ang lipunang ito ay sanay na sa pagkakaroon ng dagdag na tao, bigla ang paglilipat at pagbabago. Marahil, dahil sa sarili nitong kasaysayan, sanay na ang Pilipinas sa volatility. Gayunpaman, ang katahimikan na iyon ay hindi nangangahulugang ang lahat ay walang problema. Sa ilalim ng kalmadong ibabaw, may mga tanong na umiinit. Kakayanin ba ng infrastruktura? Saan pupunta ang mga presyo? Magkakaroon ba ng pagguho ng lokal na kultura? At ang pinakamahalaga, ang pagiging bukas ba na ito ay sinasadya o resulta lamang ito ng hindi pa nakahandang pagrereaksyon? Kapag mabagal ang pagdating ng baha, madalas itong napagkakamalang ambon. Kapag tumaas na ang tubig, doon lamang nagiging kagyat ang tanong. Para sa mga bagong dating sa Pilipinas, ang unang pakiramdam ay madalas na may conflict. Sa isang banda, mayroong pagluwag. Ang mga procedure ay hindi masyadong stressful. Ang mga tao ay palakaibigan sa natural na paraan, hindi service style. Ang rhythm ng buhay ay tila mas mabagal kahit pa masikip ang mga lungsod. Sa kabilang banda, mayroong pagkalito. Hindi lahat ay malinaw, walang handang blueprint para sa mga dayuhan. Kailangan ng bawat isa na maghanap ng sariling paraan upang maka-adjust.
At ang kawalan ng blueprint na iyon ang nagpaparamdam sa marami ng mas malaking kalayaan. Kung titingnan ng mas malawak, ang alon ng mga bisita na ito ay hindi lamang kuwento ng Pilipinas. Ito ay bahagi ng mas malaking larawan, ang global redistribution ng mga tao. Ngunit naging isang espesyal na convergence point ang Pilipinas, hindi dahil ito ang pinakahanda, kundi dahil tila hindi sinasadya nitong nahipo ang isang napakalalim na pangangailangan ng modernong tao, ang pangangailangan na mabuhay ng hindi patuloy na hinahatulan, inuuri o itinutulak sa gilid. Hindi ito nakasulat sa anumang estratehiya, ngunit nararamdaman itong mabuti ng mga naghahanap ng mapaghihintuan. At sa ganoon, ang alon ay nagpatuloy hindi maingay, hindi sensational, ngunit sapat na malaki upang pilitin tayong magtanong. Ito ba ay simula ng isang pangmatagalang paglilipat o isa lamang panandaliang alon? Saan nakatayo ang Pilipinas? Sa daloy na ito ba ay isang proactive na nagbukas ng pinto o isang nakatayo sa crossroad ng hindi pa nakakabasa? Kapag higit 200,000 katao ang sabay-sabay na kumatok sa pinto, ang issue ay hindi na kung dapat ba itong buksan, kundi kung ano ang talagang inihahanda ng Pilipinas sa loob ng pinto, para sa kanila at para sa sarili nito. Ang nakakagulat sa maraming bisita ay hindi ang magandang tanawin, hindi ang pagkain, hindi ang murang presyo. Sa ilang antas, narinig na nila iyon, nakita na sa online, at naghanda na sila sa isip. Ang tunay na shock ay dumating pagkatapos, nang sila ay nanatili ng matagal, nang bumagsak na ang tourist halo, nang nagsimula na silang makisalamuha sa pang-araw-araw na buhay ng isang lipunan na hindi dinisenyo para sa kanila, ngunit hindi rin sinasadyang itinutulak sila palayo. Hindi nag-welcome ang Pilipinas gamit ang mga red carpet, ngunit hindi rin ito nagtayo ng mga invisible wall, at ang mismong kawalan ng labis na reaksyon na iyon ang naging pinakakakaibang bagay. Sa maraming bansa, ang mga bisita ay inilalagay sa isang napakalinaw na papel. Ikaw ay panauhin, gagastos ka, susunod ka sa nakahandang itinerary, mananatili ka sa mga lugar na itinatag para sa mga outsider. Ngunit sa Pilipinas, mabilis na lumabo ang hangganan na iyon. Pagkatapos lamang ng ilang araw, hindi mo na alam kung ikaw ay nasa isang tourist area o isang residential area. Ang karinderya na pinapasukan mo ay hindi nagbabago ng menu dahil mayroong dayuhan. Ang tindera ay hindi matatas mag-Ingles, ngunit naghahanap pa rin ng paraan upang makipag-usap. Walang nagtatanong kung saan ka nagmula upang hatulan ka. Walang nagmamadaling ipasok ka sa isang stereotype. Naroroon ka at iyon ay sapat na. Maraming bisita ang nagsasabi na ang kanilang unang shock ay ang pakiramdam na hindi masyadong pinapansin. Sa ibang lugar, ang mga mata na nag-examine ay madalas na may kasamang pag-iingat. Dito, ang mga tingin ay kuryosidad lamang, panandalian, at mabilis na bumabalik sa sariling buhay. Hindi ka nagiging sentro ng silid dahil lamang sa iba ka. Ito ay tila maliit na detalye, ngunit para sa mga nasanay na mamuhay sa mga lipunan kung saan ang lahat ay inuuri, nagbibigay ito ng pakiramdam ng kalayaan na mahirap tukuyin. Ano ang ginagawa ng Pilipinas? Ang sagot, kung titingnan sa ibabaw, ay maaaring makadismaya sa maraming analyst. Walang masyadong malinaw na ginagawa ang Pilipinas. Walang shock policy na maaaring banggitin, walang malaking slogan na maaaring i-quote, walang pandaigdigang media campaign na nagdedeklara na bukas ang aming pinto. Ngunit ang mismong kawalan ng mga deklarasyon na iyon ang nakakagulat sa mga bisita, sapagkat nagmula sila sa mga lugar kung saan ang lahat ay kailangang lagyan ng label, ipaliwanag, kontrolin at ipahayag. Sa halip na pamahalaan sa pamamagitan ng mensahe, pinamamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng rhythm ng buhay, sa halip na tukuyin ang karanasan, hinahayaan ng Pilipinas na mag-anyo ang karanasan. Isang Hapon na naninirahan sa Maynila ang nagsabi na hindi niya naramdaman na siya ay pinapaboran, ngunit hindi rin niya naramdaman na siya ay isang pabigat. Ang lahat ay nangyayari ng natural. Aniya, kung susundin ko ang ritmo ng buhay dito, maayos ang lahat. Kung pilitin kong ipasok ito sa aking mga lumang ugali, mapapagod ako. Hindi iyon advertisement, iyon ay isang makatotohanang komento. At ang authenticity na iyon ang nakakumbinsi sa marami. Sa mas malalim na pagtingin, ang pangalawang malaking shock
ay nagmula sa kung paano hinahawakan ng Pilipinas ang pagkakaiba hindi sa pamamagitan ng makapal na mga rulebook, hindi sa pamamagitan ng mga cross-cultural training, kundi sa pamamagitan ng likas na pagiging flexible. Sa maraming lugar, ang pagkakaiba ay tinatrato bilang isang problema na kailangang pamahalaan. Sa Pilipinas, madalas itong itinuturing na isang normal na bagay, hindi dahil perpekto na ang lipunang ito, kundi dahil sanay na itong kailangang umangkop. Ang mahabang kasaysayan ng volatility, paglilipat, at pagbabago ay nagpaunlad sa mga Pilipino ng isang espesyal na kakayahan, ang mamuhay kasama ng kawalang katiyakan. Isang babaeng taga-Europa ang nagkuwento ng karanasan niya nang magkaroon siya ng problema sa kanyang mga document sa kanyang bansa. Nangangahulugan iyon ng mga linggo ng paghihintay, email na pabalik-balik, at pakiramdam na itinataboy mula sa isang departamento patungo sa isa pa. Sa Pilipinas, hindi standard ang lahat sa paraang nakasanayan niya, ngunit nalutas ito sa tulong ng mga tiyak na tao. Hindi sa walang abala, aniya. Ngunit palagi akong nakikipag-usap sa isang totoong tao, isang taong nakikinig, at naghahanap ng paraan upang tumulong kahit na wala silang handang sagot. Ito ay nagulat at naguluhan sa kanya, sapagkat sa kanyang mundo, ang sistema ay palaging mas mataas kaysa sa tao. Dito, tila baligtad ang pagkakasunod-sunod. Ang pangatlong shock, at marahil ang pinakamalalim, ay nasa kung paano tinatrato ng Pilipinas ang konsepto ng pananatili. Sa maraming bansa, ang pangmatagalang pananatili ng isang dayuhan ay palaging may kasamang pagdududa. Kailangan mong patunayan ang iyong halaga. Kailangan mong patunayan na hindi ka nagdudulot ng pinsala. Sa Pilipinas, kahit na hindi palaging simple ang mga procedure, iba ang pangkalahatang spirit. Walang pakiramdam na ikaw ay sinusubukan sa moral na aspeto dahil lamang sa gusto mong manirahan dito. Walang mga naghuhusgang tanong tulad ng bakit ka nananatili. Sa halip, may mga napaka-ordinaryong tanong. Nakasanayan mo na ba? Kailangan mo ba ng tulong? Siyempre, hindi lahat ng karanasan ay perpekto. Ngunit ang nakakagulat sa mga bisita ay ang ratio ng abala at ng decency. Sa maraming lugar, ang sistema ay smooth, ngunit ang mga tao ay malamig. Sa Pilipinas, ang sistema ay maaaring magulo, ngunit binabawi ng mga tao ito sa pamamagitan ng pagiging flexible. Isang visitor na Amerikano ang nagsabi ng diretsahan, "Dito, hindi ko naramdaman na nabubuhay ako sa isang makina. Nabubuhay ako sa gitna ng mga tao." Ang pahayag na iyon ay kumalat sa mga forum, hindi dahil flowery ito, kundi dahil tinamaan nito ang isang damdamin na nararanasan din ng maraming iba pa. Ano ang ginagawa ng Pilipinas sa alon ng higit 200,000 katao na ito? Marahil, ang pinakatamang sagot ay, hinahayaan sila ng Pilipinas na mag-aral. Ito ay tila simple, ngunit sa kasalukuyang pandaigdigang konteksto, hindi ito maliit na bagay. Pinahihintulutan kang mag-iral nang hindi ka patuloy na pinapaalalahanan na ikaw ay isang outsider. Pinahihintulutan kang makihalubilo sa buhay nang hindi mo kailangang maging isang Pilipino, ngunit hindi ka rin pinananatili sa posisyon ng bisita. Maraming bisita ang nagsasabi na ang pinakamalaking shock ay dumating pagkatapos ng ilang buwan nang mapagtanto nila na walang sinuman ang sumusunod sa kanila. Walang sinuman ang sumusukat kung karapat-dapat ba sila narito. Sila mismo ang may pananagutan sa kanilang pagpili at ang lipunan sa paligid ay ginagawa ang makakaya nito upang hayaan silang mapayapa. Ito ay kabaligtaran ng kanilang mga karanasan sa maraming ibang lugar kung saan ang bawat aksyon ay inilalagay sa isang mahigpit na legal at moral na frame hanggang sa punto ng pagka-suffocate. Ngunit ang mismong pagpapabaya na iyon ay isang two-edged sword. Nangangailangan ito sa mga dumarating na magkaroon ng kakayahang mag-adjust ng mag-isa, self-regulate, at igalang ang karaniwang espasyo. Hindi ka patuloy na pinapaalalahanan ng Pilipinas kung paano ka dapat kumilos, ngunit kapag lumampas ka sa invisible boundary ng komunidad, ang reaksyon ay darating ng napakabilis at napakatotoo hindi sa pamamagitan ng nakasulat na batas, kundi sa pamamagitan ng saloobin at mga napaka-ordinaryong sitwasyon. Isa pang bagay na nakakagulat sa mga bisita ay ang hindi pagsisikap ng Pilipinas na gawing masyadong international upang mapaluguran sila.
Ang mga karinderya ay hindi nagbabago ng lasa. Ang mga kalye ay hindi nililinis upang maging angkop sa Instagram image. Ang buhay ay nagaganap kasama ang lahat ng likas nitong kaguluhan. At kung tatanggapin mo iyon, papayagan kang pumasok sa isang napakatotoong espasyo. Kung hindi, hindi ka pinipilit ng Pilipinas na manatili sa anumang halaga. Ang bahagyang indifference na iyon, paradoxically, ay lumilikha ng pakiramdam ng paggalang sa pananaw ng patakaran. May mga pag-adjust ang Pilipinas, ngunit kadalasan ay nangyayari ito ng tahimik nagpapalawak ng visa area, nagpapaluwag ng ilang regulasyon ngunit hindi ginagawa itong kwento upang purihin ang sarili. Para sa mga bisita, lumilikha ito ng pakiramdam na hindi sila resulta ng isang targeted campaign kundi mga individual na tinatanggap sa isang bukas na konteksto. At ang pakiramdam na iyon, para sa marami, ay mas mahalaga kaysa sa anumang advertising. May mga napakaliit na sandali, ngunit paulit-ulit na binabanggit sa mga kwento. Isang kapitbahay na nagtuturo ng daan kahit hindi sila nagsasalita ng parehong wika. Isang may-ari ng tindahan na naaalala ang mukha ng dayuhang customer pagkatapos lamang ng ilang pagbisita. Isang tricycle driver na tumangging kumuha ng dagdag na bayad nang makita ang pagkalito ng bisita. Ang mga bagay na ito ay hindi specialty. Hindi ito nangyayari sa lahat ng oras, ngunit kapag nangyari ang mga ito, nag-iiwan sila ng napakalalim na marka sapagkat hindi sila ginagawa bilang isang obligasyon. Ginagawa sila bilang isang social reflex. At pagkatapos, dumating ang huling shock nang mapagtanto ng maraming bisita na hindi nangangako ang Pilipinas ng perpektong hinaharap. Walang nagsasabi na ang lahat ay magiging mas mahusay dito magpakailanman. Walang gumuguhit ng isang perpektong vision. Ang Pilipinas ay naroroon lamang bilang isang opsyon sa kasalukuyan, isang lugar kung saan maaari kang mamuhay, magkamali at magdesisyon para sa sarili mo. Sa isang mundo na puno ng mga walang kabuluhang pangako, ang kababaang loob na iyon ay nagiging bihira, ngunit sa mismong sandaling ito, nagsisimula ang isa pang tanong, hindi lamang sa isip ng mga bisita, kundi maging sa puso ng lipunang Pilipino. Magtatagal ba ang pagiging bukas na ito kapag patuloy na tumataas ang bilang ng mga dumarating, kapag lalong nagiging malinaw ang presyur sa infrastruktura at buhay? Sapat pa ba ang paraan ng hindi masyadong paggawa ng anuman? O mapipilitan ang Pilipinas na pumili ituloy ang flexible na landas o pumasok sa lohika ng kontrol na pinili ng maraming ibang bansa? Ang nakakagulat sa mga bisita ngayon ay maaaring maging sanhi ng pag-aalala ng Pilipinas bukas. At sa mismong intersection na iyon, nagsisimulang maging mas komplikado ang kuwento sapagkat walang pagpili na libre. Sa likod ng bawat sandali ng decency, sa bawat pakiramdam na madaling makahinga, palaging mayroong isang halaga. At ang halaga na iyon ay hindi palaging nakikita mula sa panig ng mga dumarating. Upang mas maunawaan ito, kailangan nating lumipat sa kabilang panig ng kwento, kung saan hindi lamang mayroong kuryosong mata ng mga bisita, kundi mayroon ding tahimik na pag-iisip ng mga lokal, kung saan ang mga tanong ay nagsisimulang maging mas matalas, mas mahirap, at kung saan ang Pilipinas, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, ay kailangang harapin ang sarili nito bilang isang destinasyon na hindi lamang minamahal kundi sinusubukan din. Kapag ang mga magagandang kwento ay naikwento ng sapat, nagsisimulang maniwala ang mga tao na ang lahat ay nangyayari ng smoothly. Ngunit ang bawat alon ay mayroong underside, at gayon din ang baha ng higit 200,000 katao na dumarating sa Pilipinas. Tanging ang nasa ilalim ng tubig ay madalas na hindi binabanggit, hindi kinukunan ng video, hindi ipinopost sa social media na may emosyonal na caption. Ito ay umiiral sa mga pabulong na kuwento, sa mga matang umiiwas, sa mga hapunan ng pamilya, kung saan nagsisimulang pag-usapan ng mga tao ang mga bagay na kakaiba na ngayon. Sa mga dating tahimik na kapitbahayan, nagsisimulang magbago ang rhythm ng buhay, hindi biglaan, kundi paunti-unti. Ang upa sa bahay ay tumataas, mas masikip na ang mga paboritong kainan. Mas maraming kakaibang boses ang umalingaw-ngaw sa mga espasyong dating pamilyar. Sa una, ito ay kuryosidad, pagkatapos ay pag-adjust. Ngunit pagkatapos, sa ilang tao,
Nagsisimulang lumabas ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Hindi dahil sa galit sa mga dumarating, kundi dahil hindi na sila sigurado kung sila pa rin ay kabilang sa lugar na ito sa lumang paraan. Isang matagal nang naninirahan sa sentro ng lungsod ang nagsabi na hindi siya tutol sa mga dayuhan. Tumulong pa nga siya sa ilang makilala ang kapitbahayan. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na hindi na niya kayang upahan ang mismong bahay na tinirhan ng kanyang pamilya sa loob ng 10 taon. Diretsahang sinabi ng may-ari na may nagbabayad ng mas mataas, walang mali siya, ngunit ang epekto ay napakatotoo. At sa ganoong mga kaso, ang pakiramdam ng pagiging itinulak palayo ay hindi nangangailangan ng isang tiyak na kaaway. Nagmumula ito sa lohika ng merkado, isang lohika na malamig at walang mukha. Ang social pressure ay hindi nagmumula sa malalaking alitan. Nagmumula ito sa maliliit na banggaan na paulit-ulit. Nagsisimulang magtanong ang mga lokal, bakit sila nagbabayad ng ganoon kamahal? Bakit ang kainan na ito ay puro dayuhan na ngayon? Bakit hindi na tulad ng dati ang lugar na ito? Ang mga tanong na iyon ay hindi nangangahulugang galit, ngunit naghahasik sila ng buto ng pagkakahiwalay. At kung hindi ito titingnan ng maaga, ang agwat ay lalaki ng tahimik. Ang infrastruktura, na dati nang may pressure, ay nagsisimulang magpakita ng mga limitasyon. Mas siksikan ang trapiko, labis ang karga ng mga public service. Ang ilang lugar ay mabilis na nagiging international na hindi pa nakaka-adjust ang lokal na pamahalaan. Mas maraming dayuhang estudyante ang dumadagsa sa mga pribadong paaralan kaysa inaasahan. Ang mga pamilyar na klinika ay kailangang magtrabaho ng overtime. Ang mga bagay na ito ay hindi lumilitaw sa mga artikulong nagpupuri, ngunit bahagi sila ng realidad na kailangang pasanin ng lipunan. Isa pang isyu na hindi gaanong binabanggit ay ang disparity sa kakayahan na makinabang. Hindi lahat ng Pilipino ay maaaring makinabang mula sa alon na ito. Ang mga may paupahan, may negosyo, may kakayahang makipag-ugnayan sa mga dayuhan ay nakakakita ng mga oportunidad. Ngunit ang mga manggagawang may mababang kita, ang mga pamilyang nabubuhay sa fixed salary ay nahaharap sa tumataas na gastos nang hindi nagbabago ang kita. Kaya, ang inequality ay nasa panganib na palalimin kahit walang sinuman ang sadyang gumawa nito. Ang kultura ay nasa ilalim din ng pressure sa isang mas banayad na paraan. Kapag nagbago ang mga naninirahan sa isang kapitbahayan, nagbabago rin ang maliliit na ugali. Nag-iiba ang schedule ng buhay. Ang mga public space ay ginagamit sa mga bagong paraan. Sa ilang tao, ito ay enrichment. Sa iba, ito ay disruption. At ang mahirap na tanong ay nagsisimulang lumitaw. Sino ang kailangang mag-adjust ng mas marami? Ang dumarating o ang nananatili? May mga pag-aalala na hindi binabanggit dahil sa takot na ituring na makitid ang isip. Ang mga lokal ay nag-aatubili na magsalita dahil ayaw nilang markahan bilang unfriendly. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang walang damdamin. Itinutulak lamang nito ang mga damdaming iyon sa loob kung saan maaari silang mag-ipon at sumiklab sa mga paraang hindi inaasahan ng sinuman. Ang isa pang blind spot ay nasa mismong mga dumarating. Hindi lahat ay dumarating ng may paggalang. Ang ilan ay may dalang saloobin ng paghahambing. Ang ilan ay hindi sinasadyang ipinapataw ang kanilang mga standard sa lokal na buhay. Kapag hindi naunawaan ng tama ang mga pagkakaiba sa kultura, nagsisimulang mangyari ang maliliit na alitan. Hindi malaki, hindi sapat na maibalita, ngunit sapat na upang basagin ang inisyal na tiwala. At kapag ang tiwala ay naglaho, mas mahirap itong itayo muli. Ang kapaligiran ay hindi rin immune sa kwento. Maraming destinasyon na dati ng marupok ay kailangang pasanin ang dagdag na pressure. Tumaas ang basura, mas maraming resource ang ginagamit. Ang mga natural na espasyo ay mabilis na na-commercialize. Ang mga bagay na ito ay hindi ginawa ng mga dayuhan ng mag-isa. Ngunit ang alon ng mga dumarating ay nagpapalala sa mga problemang dati nang naroroon. At ang tanong ay, sino ang magbabayad sa pangmatagalan? Sa antas ng patakaran, ang pagiging flexible na dating bentahe ay nagsisimulang magpakita ng downside. Kapag ang lahat ay hinahawakan sa case-by-case basis at kulang sa isang malinaw na pangmatagalang frame, unti-unting nag-iipon ang mga panganib.
Walang nakakaalam kung kailan ang limit, walang sigurado kung kailan too much. At kapag walang malinaw na sagot, ang lipunan ay namumuhay sa isang estado ng pagiging nakabinbin bukas, ngunit nag-aalala. Ang pinakamahirap ay ang Pilipinas ay walang maraming president na maaaring paghangguan. Ang bansang ito ay hindi pa nakaranas ng isang alon ng mga dumarating na kasing diverse at pangmatagalan sa panahon ng kapayapaan. Ang karanasan mula sa turismo ay hindi sapat. Ang karanasan mula sa labor export ay hindi applicable. Ito ay isang bagong sitwasyon at ang trial and error habang naglalakad ay hindi maiiwasan. Ngunit ang trial and error ng tahimik ay nangangahulugan din na maraming problema ang matutuklasan lamang kapag naging seryoso na. May isang kontrobersyal na tanong na parami ng parami ang nagsisimulang magtanong kahit na bihira itong sabihin ng hayagan, ano ang isinasakripisyo ng Pilipinas? Isinasakripisyo ba ang kapayapaan ng mga kapitbahayan? Ang kakayahan ng mga low-income earner na makakuha ng pabahay, ang purity ng mga kultural na espasyo, o isinasakripisyo ba ang mismong pakiramdam na madaling makahinga na siyang pinakakaakit-akit? Hindi simple ang sagot, sapagkat walang pagpipilian na walang halaga, ang pagsasara ay may halaga, ang pagbubukas ay mayroon din. Ang issue ay hindi kung may trade-off o wala, kundi kung ang trade-off ay sinasadya o hindi. At sa kasalukuyan, marami ang nag-aalala na ang Pilipinas ay nakikipagpalitan sa isang semi-unconscious state tinatangay ng daloy sa halip na aktibong pinangungunahan ito. Ang mga blind spot na ito ay hindi nagpapawalang bisa sa mga magagandang bagay, ngunit nagpapaalala sa atin na ang anumang kwento ng tagumpay ay kailangang tingnan ng kumpleto. Ang humanity ay hindi lamang nasa kung paano tanggapin ang mga dumarating, kundi nasa kung paano protektahan ang mga narito na. Kung ang isang lipunan ay makikinig lamang sa pinaka-excited na boses, mawawala sa kanya ang pinakamahahalagang babala. At sa mismong puntong ito, nagiging mas matindi ang kwento sapagkat ang Pilipinas ay nakatayo sa isang crossroad. Ang isang landas ay ang ipagpatuloy na hayaan ang lahat na mangyari ng natural, tanggapin ang disruption, bilang bahagi ng proseso ng pagiging bukas. Ang kabilang landas ay ang magsimulang magtakda ng mga limitasyon, magtanong ng mga mahihirap na tanong, at maging ang mga desisyon na hindi makalulugod sa lahat. Walang madaling landas, ngunit ang hindi pagpili ay isa ring pagpili. Ang mga bagay na hindi sinasabi ngayon ay siyang huhubog sa mangyayari bukas at kung hindi haharapin ng maaga, ang halaga na kailangang bayaran ay maaaring mas malaki kaysa sa mga panandaliang benepisyo. Ang alon ng higit 200,000 katao ay hindi lamang sumusubok sa kakayahan ng Pilipinas na tumanggap, kundi sumusubok din sa katapatan ng lipunang ito sa sarili nito. Mayroon ba tayong sapat na tapang upang tingnan ng diretsahan ang maliliit na crack bago sila maging malaking lamat? Upang maunawaan kung bakit naging kakaiba ang Pilipinas sa alon ng higit 200,000 entry, hindi lamang ito dapat tingnan. Kailangang ilagay ang bansang ito sa isang mas malawak na mapa kung saan ang mga pamilyar na destinasyon ng mundo ay nagpupumilit sa sarili nilang mga pagpili. Sa paghahambing lamang lumilitaw ang pagkakaiba, hindi bilang isang ganap na tagumpay, kundi bilang isang landas na lumihis sa pandaigdigang inertsya. Magsimula tayo sa Thailand, ang bansa na kadalasang katabi ng Pilipinas sa bawat tourism ranking. Ang Thailand ay modelo ng isang well-designed tourism industry. Alam nila kung paano umakit, kung paano magserbisyo, kung paano manatili sa tuktok. Ngunit dahil din sa labis na pagiging pamilyar sa papel ng isang destinasyon, maagang humarap ang Thailand sa mga backlash. Ang mga lokal na kapitbahayan ay naging stage. Unti-unting naging mga empleyado ang mga lokal sa sarili nilang living space. Nang nais ng alon ng mga dayuhan na manatili ng mas matagal, naging matindi ang tanong na sino ang kabilang sa lugar na ito. Napilitan ang pamahalaan na maghigpit, mag-adjust ng zoning, mag-control. Ang pagiging professional ay tumulong sa kanila na mag-manage ng maayos, ngunit lumikha din ng napakalinaw na hangganan. Ito ang lugar para sa mga bisita, iyon ang lugar para sa mga lokal. Ang hangganan na iyon ay epektibo ngunit malamig. Iba naman ang Pilipinas. Hindi dahil walang hangganan, kundi dahil ang hangganan ay mas malabo. Walang mga lugar na malinaw na may label.
para sa mga dayuhan na pangmatagalang naninirahan. Walang standardized formula para sa buhay ng mga dumarating. Ginagawa nitong mas magulo ang Pilipinas, mas unprofessional sa mata ng ilang manager. Ngunit para sa mga naghahanap ng natural na integrasyon, ang mismong kaguluhan na iyon ang espasyo upang huminga. Hindi sila nakakulong sa papel ng bisita ng matagal. Tingnan ang Japan, mas malinaw ang pagkakasalungatan. Ang Japan ay sikat sa order, disiplina at standardization. Ngunit dahil din dito, ang pagtanggap ng mga dayuhan ay palaging may kasamang malaking pressure ng asimilasyon. Maaari kang manirahan sa Japan, ngunit upang talagang maging kabilang, kailangan mong matutong maging katulad nila. Wika, rules, pag-uugali lahat ay may malinaw na standard. Sa ilang tao, nagdudulot ito ng pakiramdam ng kaligtasan. Sa marami pang iba, lumilikha ito ng pangmatagalang pagkapagod. Ikaw ay palaging isang outsider hanggang sa mapatunayan mo ang kabaligtaran. Sa Pilipinas, umiiral ang mga standard, ngunit mas flexible ang mga ito. Walang umaasa na kailangan mong maging isang Pilipino, walang patuloy na nagpapaalala sa iyo na iba ka. Ang pagtanggap dito ay hindi batay sa kung gaano ka katulad, kundi sa kung iginagalang mo ba ang karaniwang espasyo. Hindi ito nakasulat sa batas. Ito ay umiiral bilang isang tahimik na sosyal na kasunduan, at ang mismong katahimikan na iyon ang nagpaparamdam sa marami ng paggalang sa sarili nitong paraan. Ang South Korea ay isa pang kaso, isang lipunan na dynamic, moderno, at bukas sa labas, ngunit may mga cultural layer na napakahirap pasukin. Ang mga dayuhan ay maaaring magtrabaho, mag-aral, at magkonsumo, ngunit ang malalim na integrasyon sa buhay ng komunidad ay madalas na may mga invisible barrier. Nang mabilis na tumaas ang bilang ng mga dayuhan, mas naging maliwanag ang reaksyon ng lipunan. Para marami ang mga debate tungkol sa identity, tungkol sa kung sino ang tunay na Koreano. Ang mga patakaran, sa makatuwid, ay highly controlled upang mapanatili ang panloob na katatagan. Ang Pilipinas, hanggang sa sandaling ito, ay hindi pa pumasok sa ganoong mga mainit na debate. Hindi dahil walang pag-aalala, kundi dahil tila hindi pa nagtatanong ang lipunang Pilipino tungkol sa identity sa paraang exclusionary. Marahil, dahil ang kasaysayan ng Pilipinas ay sanay na sa pagtanggap ng impluensya, assimilation at paggawa nito na sarili. Hindi ito nangangahulugang walang hangganan ng Pilipinas, ngunit ang hangganan ay mas malambot, mas flexible at hindi gaanong ideological. Tumingin sa Europa, lalo pang nagiging maliwanag ang pagkakaiba. Maraming bansa sa Europa ang dating napakabukas, at pagkatapos ay humarap sa mga komplikadong social consequence. Ang imigrasyon ay naging isang mainit na paksang politikal. Ang mga dumarating ay hindi lamang tinitingnan bilang mga individual, kundi bilang mga kinatawan ng mas malalaking problema. Ang mga patakaran, sa makatuwid, ay lalo pang nagiging mahigpit, ang mga procedure ay lalo pang nagiging mabigat, at ang pakiramdam ng pagiging surveilled ay lalong nagiging malinaw. Para sa marami, ang pamumuhay sa Europa ngayon ay nangangahulugan ng patuloy na pagpapatunay na karapat-dapat ka. Hindi pa napasok ng Pilipinas ang landas na iyon. Hindi dahil hindi alam ng Pilipinas ang panganib, kundi dahil hindi pa pinapayagan ng Pilipinas na maging masyadong politically charged ang isyong ito. Ang mga dumarating ay tinitingnan pa rin bilang tao bago sila bigyan ng isang tiyak na sosyal na papel. Lumilikha ito ng isang bihirang espasyo sa modernong mundo, kung saan ang mga tao ay maaaring mag-iral ng hindi inilalagay sa sentro ng mga debate na mas malaki kaysa sa kanila. Ang isa pang mahalagang pagkakaiba ay nasa bilis ng reaksyon. Maraming bansa ang mabilis na nagre-react nang tumaas ang bilang ng mga dayuhan. Nag-adjust sila ng patakaran, media, at batas. Ang Pilipinas ay mas mabagal mag-react. Tila hindi man lang nagre-react. Ngunit ang pagkabagal na ito ay hindi ganap na kawalan ng kakayahan. Sumasalamin ito sa ibang approach. Obserbahan muna, mag-intervene pagkatapos. Ang approach na ito ay may nakatagong panganib, ngunit iniiwasan din nito ang mga overreaction. Sa maikling panahon, lumilikha ito ng pakiramdam na madaling makahinga. Sa pangmatagalan, nangangailangan ito ng matinding pagiging mapagmatsyag.
Ang nakakagulat at nakakaantig sa mga bisita nang ikumpara ang Pilipinas sa ibang bansa ay ang pakiramdam na hindi nakategorize. Sa maraming lugar, ikaw ay inuuri sa Group X, expat, immigrant, tourist. Ang bawat group ay may sariling mga karapatan, obligasyon at espasyo. Sa Pilipinas, mas malabo ang mga hangganan na iyon. Maaari kang maging isang nagtatrabaho, isang nag-uupa, isang namimili, isang nagkakape, at nabubuhay ng pang-araw-araw na buhay. Ang iyong papel ay hindi masyadong nakakulong sa frame, at ang mismong pagiging flexible na iyon ay lumilikha ng pakiramdam na nabubuhay ng mas buo. Gayunpaman, ang pagkakaiba na ito ay hindi isang estratehiya na dinisenyo mula sa simula. Ito ay resulta ng maraming salik na nagtatagpo, kasaysayan, kultura, antas ng pag-unlad at maging ang hindi pa pagiging perpekto ng sistema. Kakaiba ang Pilipinas, hindi dahil ginawa nito ang lahat ng tama, kundi dahil hindi pa nito ginagawa ang lahat sa paraang nakasanayan ng mundo. Lumilikha ito ng isang gap, at ang gap na iyon, sa konteksto ng isang pandaigdigang puno ng pressure, ay nagiging kaakit-akit. Ngunit ang gap ay isa ring lugar kung saan nag-iipon ang panganib. Ang mga naunang bansa ay nagbayad ng halaga upang matutunan ang kanilang mga aral. Ang Pilipinas ay nasa yugto, kung saan ang mga aral na iyon ay kuwento pa rin ng iba. Ang tanong ay, matututo ba ang Pilipinas bago magbayad ng halaga o makikita lamang nito ang halaga kapag huli na ang lahat? Ang paghahambing sa internasyonal ay hindi para purihin o punahin. Nakatutulong ito na ilagay ang Pilipinas sa tamang posisyon nito, isang bansang naglalakad sa ibang landas, na may sarili nitong mga oportunidad at panganib. Ang pagkakaiba na nagpapakaakit sa Pilipinas ngayon ay maaaring maging isang pabigat bukas kung hindi ito titingnan ng tama. At dahil dito, ang pinakamahalagang bahagi ng kuwento ay hindi nasa kung gaano kaiba ang Pilipinas, kundi nasa kung ano ang gagawin ng Pilipinas sa pagkakaiba na iyon. Sapagkat habang lalong nagsasara ang mundo, ang isang lugar na nananatiling bukas ay palaging umaakit. Ngunit gaano kabukas, paano, at para kanino? Ang mga tanong na iyon ay hindi maaaring iwasan ng sinumang bansa. Ang Pilipinas, kasama ang higit 200,000 katao na dumarating at nananatili, ay hindi na isang anonymous exception. Nakapasok na ang Pilipinas sa mapa ng mga pagpipilian ng mundo, at mula sa sandaling ito, ang bawat hakbang ay mas mahusay na oobserbahan, mas hahahambingin, at mas mahigpit na susuriin. Ang pagkakaiba ay hindi ang destination. Ito ay ang simula lamang ng isang mas mahirap na paglalakbay. Ang paglalakbay upang mapanatili ang bagay na lumikha ng pag-akit nang hindi nawawala ang mga bagay na mahalaga. At upang maunawaan iyon, wala nang mas nakakakumbinsi kaysa bumalik sa mga kuwento ng tao kung saan ang bawat patakaran, paghahambing at estratehiya ay nagiging napakaliit sa harap ng mga ordinaryong sandali. Iyon ang lugar kung saan nagsisimula ang tunay na emosyonal na climax. Kung ang mga numero ay nagdudulot ng kuryosidad, kung ang mga patakaran ay nagdudulot ng debate, ang mga tao mismo ang lugar kung saan nagtatagpo ang lahat ng damdamin. Sapagkat ang alon ng higit 200,000 katao ay hindi isang anonymous mass. Ito ay binubuo ng mga napakatiyak, napakaordinaryo at napakamarupok na kuwento. At kapag ang mga kuwentong iyon ay nagtagpo sa lupa ng Pilipinas, nagsisimula ang isang tahimik ngunit malalim na climax. Ang unang kuwento ay nagsimula sa isang hapon ng mahinang ulan sa isang masikip na eskinita sa Maynila. Ang lalaking iyon, nasa kalagitnaan ng 40s, ay nagmula sa isang mayayamang lungsod sa Europa kung saan ang lahat ay maayos at perpekto. Nagkaroon siya ng trabaho na inaasam ng marami, isang malinis na apartment at isang matatag na schedule. Ngunit sa mismong lugar na iyon, nagsimula siyang makaramdam na nabubuhay siya sa isang glass box. Ang bawat galaw ay sinusukat, ang bawat damdamin ay kailangang ipaliwanag, ang bawat paglihis ay sinusuri. Dumating siya sa Pilipinas sa layunin lamang na magbakasyon ng ilang linggo, ngunit ang ilang linggo ay naging ilang buwan. At isang araw, napagtanto niya na nakasanayan na niyang umupo sa isang plastik na upuan sa gilid ng kalye, nakikinig sa magulong tunog ng hindi naiinis.
Nakasanayan niyang maging flexible, magtanong ng daan, at tanggapin na hindi palaging nangyayari ang lahat ayon sa plano. Dito, aniya, wala na akong pakiramdam na ako ay isang system error kapag napapagod ako. Ang pahayag na iyon ay tila magaang, ngunit para sa mga nabuhay sa invisible pressure ng pagiging perpekto, mayroon itong malaking bigat. Isang gabi, nang lumakas ang ulan, sumilong siya sa ilalim ng awning kasama ng isang Pilipinong hindi pa niya nakikilala. Hindi sila nagsalita ng parehong wika, ngunit nagbahagi sila ng sigarilyo, nagbahagi ng katahimikan, at ang sandaling iyon, ayon sa kanyang kuwento pagkatapos, ang sandali kung kailan siya nagdesisyon na manatili. Hindi dahil maraming binigay ang Pilipinas sa kanya, kundi dahil binigyan siya ng Pilipinas ng isang espasyo upang huminga ng walang nagtatanong kung bakit. Ang pangalawang kuwento ay naganap sa isang baybaying bayan sa Palawan. Isang babaeng single mom mula sa Asya ang may kasamang maliit na anak na lalaki. Nanirahan siya sa isang malaking lungsod kung saan ang lahat ay tumatakbo. Tumatakbo para sa achievement, tumatakbo para sa mga inaasahan, tumatakbo para sa mga standard na hindi niya kailanman naramdaman na akma sa kanya. Nang magsimulang magpakita ng mga palatandaan ng stress ang kanyang anak, alam niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Dumating ang Pilipinas sa kanya sa pamamagitan ng isang napaka-nagkataong kwento. Isang kaibigan ang nagsabi, "Doon, ang mga bata ay naglalaro pa rin sa labas. May mga hindi kilalang tao pa ring nagtatanong, nang hindi ka natatakot." Dumating siya nang may intensyon na sumubok. At pagkatapos, nanatili siya, hindi dahil madali ang lahat, kundi dahil nagsimulang magbago ang kanyang anak. Hindi na gaanong nagsasalita ang bata tungkol sa pressure, mas madalas na siyang ngumiti, mas kuryoso. Dito, aniya, ang anak ko ay hindi tinitingnan bilang isang proyekto na kailangang i-optimize. Isang umaga, nang nahulog ang bata sa bisikleta at nagdugo, nataranta siya. Ngunit bago pa siya nakakilos, 2 kapitbahay agad ang tumakbo. Ang isa ay kumuha ng tubig upang hugasan ang sugat. Ang isa ay umalo sa bata. Walang nagtanong kung sino sila. Walang humingi ng identification. Walang nagpakita ng inis. Nang ikwento niya ang sandaling iyon, bumaba ang kanyang boses. Nakalimutan ko na ang pakiramdam na tulungan nang hindi kailangang magpaliwanag. Ang pangatlong kwento ay tungkol sa isang Pilipinong lalaki na naninirahan sa isang kapitbahayan na mabilis na nagbabago. Ipinanganak siya at lumaki roon. Nasaksihan niya ang bawat maliit na pagbabago mula sa mga araw na tahimik pa ang kalye hanggang sa naging mas siksikan. Mula sa mga araw na ang mga kapitbahay ay mga kakilala lamang hanggang sa nagkaroon ng dagdag na mga kakaibang mukha. Sa una, naging kuryoso siya, pagkatapos ay naguluhan, at may mga sandali na naiinis hindi dahil sa galit sa mga dumarating, kundi dahil natatakot siyang maiwan sa mismong lugar na tinatawag niyang bahay. Isang gabi, nakita niya ang isang bagong dating na dayuhan na nagkakaproblema sa pagtulak ng kanyang lumang motorsiklo. Balak niyang ipagwalang bahala, ngunit pagkatapos ay huminto siya at tumulong. Nag-usap sila gamit ang simpleng Ingles na may halong mga gesture. Sinabi ng dayuhan na nawalan siya ng trabaho, ng bahay, at ang pagdating sa Pilipinas ay isang paraan upang magsimulang muli. Nakinig ang Pilipinong lalaki, walang paghatol, walang paghahambing. At nang maghiwalay sila, napagtanto niya ang isang bagay na nakagulat sa kanya. Ang kanilang mga takot ay magkatulad. Takot na mawalan ng pwesto, takot na makalimutan, takot na hindi na maging kabilang. Mula sa sandaling iyon, nagsimula siyang tingnan ang alon ng mga dumarating sa ibang paraan. Hindi na sila, kundi mga tao na may dalang mga fragment ng kanilang buhay. At napagtanto din niya na siya mismo, sa isang paraan, ay natututo ring umangkop, hindi nalalayo sa kanila. May mga kwento na walang malaking climax, tanging maliliit na sandali lamang. Isang matandang babaeng tindera na nasanay na sa mga customer na nagsasalita ng kakaibang wika. Isang driver na natutong maging mas pasensyoso. Isang bisita na natutong maghintay sa halip na mag-demand. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lumilitaw sa balita, ngunit lumilikha sila ng isang tahimik na daloy ng damdamin kung saan ang dumarating at ang nananatili ay parehong nag-a-adjust.
Isa pang sandali ang ikinuwento ng isang independent filmmaker na sumubaybay sa isang dayuhang pamilya na nanirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Aniya, ang sandali na pinakanakaantig sa kanya ay hindi noong pinupuri nila ang bansa, kundi noong nagdesisyon silang umalis. Hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil naramdaman nilang sapat na. Ang Pilipinas, sabi ng ina sa paghihiwalay sa mga kapitbahay, ay nagbigay sa amin ng isang espasyo at kung minsan, sapat na iyon. End quote. Visa. Ang emosyonal na climax ay hindi nagmumula sa malalaking salita. Nagmumula ito sa napakatotoong intersection ng mga buhay. Kapag ang isang lipunan ay nagpapahintulot sa mga intersection na iyon na mangyari ng hindi pinipilit, hindi pinapaganda, hindi labis na ginagamit, lumilikha ito ng isang bagay na napakabihira, ang pakiramdam ng magkasamang pag-iral ng hindi nag-aagawan ng puwesto. Ngunit mayroon ding mga kwento na hindi natapos, mga taong dumarating na may labis na inaasahan, mga nananatili na may hindi nalulutas na pag-aalala, at maliliit na alitan na hindi pa naaayos. Ang climax ay hindi palaging nagtatapos sa luha o ngiti. Minsan, nagtatapos ito sa katahimikan, at ang mismong katahimikan na iyon ang haunting. Isang Pilipinang nagtatrabaho sa industriya ng service, ang nagsabi na siya ay masaya at nag-aalala. Masaya dahil mas matatag ang trabaho. Nag-aalala dahil naramdaman niyang kailangan niyang tumakbo ng mas mabilis upang makasabay sa mga pagbabago. Wala akong kinagagalitan, Aniya. Natatakot lang ako na isang araw hindi ko na makikilala ang lugar na kinaroroonan ko. Ang pahayag na iyon ay hindi pagpuna. Ito ay isang napakamakataong pag-amin. Ang climax ng kwento ay hindi nasa kung sino ang tama o mali. Ito ay nasa katotohanan na lahat ay nagpupumilit. Ang mga bisita ay nagpupumilit na maghanap ng kanlungan. Ang mga lokal ay nagpupumilit na mapanatili ang balanse. Ang lipunan ay nagpupumilit na umangkop at sa prosesong iyon, ang magagandang sandali at ang mga gasgas ay nagkakasama. May isang larawan na paulit-ulit na lumilitaw sa maraming kwento. Isang hapagkainan kung saan ang mga Pilipino at dayuhan ay magkasamang nakaupo hindi sa mga formal na kaganapan, kundi sa mga napaka-ordinaryong pagkain. Doon, hindi na mahalaga ang wika. Ang pagkakaiba ay hindi na hadlang. Nagbabahagi sila ng pagkain, ng kuwento, at maging ng katahimikan. Ang mga hapagkainan na iyon ay hindi lumulutas ng malalaking problema, ngunit lumilikha sila ng isang emosyonal na pundasyon na walang patakaran ang makakapagpalit. At sa mga hapagkainan na tulad nito, nagsisimulang maunawaan ng mga tao na ang alon ng higit 200,000 katao ay hindi lamang kuwento tungkol sa pagiging bukas ng Pilipinas. Ito ay kuwento tungkol sa mga tao na naghahanap ng paraan upang mamuhay ng mas marangal sa isa't isa sa isang mundo na lalong nagiging mahirap para sa decency. Ang emosyonal na climax ng kuwentong ito ay hindi nangangailangan ng isang dramatikong punchline. Ito ay nasa napakasimpleng pagkilala. Kapag ang lahat ng sistema ay nasa ilalim ng stress, ang mga tao ay maghahanap ng lugar kung saan ang tao ay tinitingnan pa rin ang kapwa-tao ng may mata ng humanity. Ang Pilipinas, sa lahat ng hindi pagiging perpekto nito, ay hindi sinasadyang naging ganoong lugar sa sandaling ito ng kasaysayan. Ngunit ang sandali ay hindi magtatagal magpakailanman. At dahil dito, ang mga kuwento ng tao na ito ay parehong maganda at marupok. Naglalagay sila ng isang hindi binibigkas na tanong. Ang bagay ba na lumikha ng damdamin ngayon ay mananatili pa rin bukas o mawawala ito kapag sapat na ang pressure? Pagkatapos ng lahat ng mga numero, paghahambing, at kuwento ng tao, isang katotohanan ang dahan-dahang lumilitaw, hindi maingay, ngunit sapat na malinaw upang hindi mapasinungalingan. Iba na ang tingin ng mundo sa Pilipinas. Hindi na ito ang kuryosong tingin ng isang murang at kawili-wiling destinasyon, hindi na ang pagdududa ng isang developing nation, at hindi ganap na paghanga. Ito ay isang mas seryoso, mas mapanuri na tingin na para bang ang Pilipinas ay lumipat sa isang bagong posisyon sa psikolohikal na mapa ng mundo. Hindi na tinatanong ang Pilipinas kung ano ang pwedeng puntahan. Nagsisimula ng tanungin ang Pilipinas kung
Maaari bang manirahan doon? Ang pagbabagong ito ay napakabanayad, ngunit ito ay nagmamarka ng isang malaking turning point. Sapagkat kapag ang isang bansa ay inilagay sa tanong na maaari bang manirahan, nagbabago ang lahat ng evaluation criteria. Hindi lamang tinitingnan ng mga tao ang magagandang tanawin, kundi ang rhythm ng buhay, hindi lamang ang presyo, kundi ang social tolerance, hindi lamang ang oportunidad, kundi ang kung paano makitungo ang tao sa isa't isa kapag hindi na sila bisita sa mga internasyonal na forum, sa mga personal na usapan, lalong lumilitaw ang Pilipinas sa isang napakaibang papel. Isang lugar na pinapanatili ang isang bagay na nawala na sa maraming ibang lugar. Hindi ito tiyak na tinatawag, ngunit naroroon ito sa mga parirala tulad ng madaling makahinga, totoo, hindi na frame, at mayroon pa ring espasyo ang mga tao. Ang mga parirala na iyon ay hindi lumilitaw sa mga opisyal na ulat, ngunit mabilis silang kumakalat sa mga informal network kung saan kadalasang nabubuo ang mga desisyon sa buhay ng isang individual. Ang huling katotohanan ay hindi na ginawa ng Pilipinas ang lahat. Nang tama ang katotohanan ay hindi sinasadya itong naging isang test case. Isang test case para sa malaking tanong ng panahon. Maaari bang maging bukas ang isang bansa nang hindi nawawala ang sarili nito? Maaari bang tumanggap ang isang lipunan nang hindi sinisira ang mga panloob na ugnayan? At ang decency, kung hindi ito dinisenyo bilang patakaran, maaari bang magtagal? Inoobserbahan ng mundo ang Pilipinas, hindi sa bulag na paghanga, kundi sa kuryosidad na may halong pag-iingat, sapagkat kung magtatagumpay ang Pilipinas, hahamunin nito ang napakaraming assumption na nagkokontrol sa kung paano gumagana ang mga bansa. Ipakikita nito na hindi kailangang mahigpit na kontrolin ang lahat mula sa simula, na may mga sosyal na value na hindi maaaring likhain sa pamamagitan ng utos, kundi maaari lamang alagaan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga tao na magtagpo at mag-adjust. Ngunit kung mabibigo ang Pilipinas, magiging napakalinaw din ang halaga na kailangang bayaran. Kung gayon, ang kuwento ay ikukuwento sa ibang paraan bilang isang halimbawa ng pagiging naive ng napakabilis na pagbubukas ng mga unforeseen consequence. At ang mundo, na sanay na sa ganoong mga aral, ay mabilis na ililipat ang atensyon nito sa ibang lugar. Ang naglalagay sa Pilipinas sa isang espesyal na posisyon ngayon ay ang katotohanan na hindi pa ito na frame sa anumang kwento. Hindi pa ito na label bilang expat paradise, at hindi pa na-label bilang immigration overload. Ang Pilipinas ay nasa gitna at ang kalagayan na iyon ay parehong oportunidad at pressure. Sapagkat nagpapahintulot ito ng maraming interpretasyon, ngunit nangangailangan din ng mas malinaw na mga pagpili. Isa pang katotohanan na hindi gaanong sinasabi. Ang alon ng higit 200,000 katao ay hindi lamang nagbabago sa kung paano tinitingnan ng mundo ang Pilipinas, kundi nagbabago rin sa kung paano tinitingnan ng Pilipinas ang sarili nito. Kapag nakikita ng mga outsider ang mga value na kung minsan ay itinuturing na normal ng mga insider, napipilitan ang lipunan na magtanong, alin sa mga ito ang inherent at alin ang pansamantala lamang? Ang pagiging palakaibigan, ang pagiging flexible, ang tolerance sila ba ay walang limitasyon o kailangan din nilang protektahan, alagaan, at kung minsan, limitahan? Inoobserbahan ng mundo ang Pilipinas bilang isang testing ground para sa malapit na hinaharap, isang hinaharap kung saan ang mga tao ay mas madalas nalilipat, ngunit naghahanap ng emosyonal na katatagan. Isang hinaharap kung saan umiiral pa rin ang pisikal na hangganan, ngunit ang psikolohikal na hangganan ang siyang nagpapasya kung sino ang mananatili at sino ang aalis. Sa hinaharap na iyon, hindi sentro ang Pilipinas, ngunit nagiging isang reference point ito. At ang reference point na iyon ay hindi nagmumula sa lakas ng ekonomiya o impluwensyang politikal. Nagmumula ito sa mga napakamarupok na bagay. Ang paraan ng paghihintay ng mga tao sa isa't isa sa trapiko, ang paraan ng pagtulong sa isa't isa nang hindi obligado, ang paraan ng pagtanggap ng pagkakaiba, nang hindi kailangang maintindihan ng lahat. Ang mga bagay na ito ay hindi na self-evident sa modernong mundo. At dahil hindi sila self-evident, nagiging mahalaga sila. At pagkatapos, kapag ang eroplano ay umaalis sa runway, kapag ang mga ilaw ng lungsod ng Pilipinas ay unti-unting lumiliit sa ilalim ng mga ulap,
mayroong isang napakakakaibang sandali na halos lahat ng bisita ay nararanasan. Walang nagsasabi nito, walang kumukuha ng larawan, walang post ng status. Iyon ay ang sandali ng katahimikan, isang napakaliit na gap sa puso, kung saan bigla mong napagtanto na umalis ka sa isang lugar na hindi lamang isang destinasyon, kundi isang karanasan sa buhay. Sinusubukan nilang pangalanan ang pakiramdam na iyon, ngunit hindi ito madali. Hindi ito missing, hindi rin ito regret. Ito ay parang isang tanong na naiwan, isang damdamin na hindi pa ganap na nauunawaan. At ang mismong bagay na iyon ang nagpapanatili sa Pilipinas sa kanila ng mas matagal kaysa sa anumang larawan. Naaalala ng ilan ang tunog ng magtataho sa umaga sa gitna ng maliit na eskinita. Naaalala ng ilan ang paraan ng paghinto ng isang hindi kilalang tao sa motorsiklo para lamang magturo ng daan kahit hindi sila nagsasalita ng parehong wika. Naaalala ng ilan ang pakiramdam ng pag-upo sa mababang plastik na upuan, umiinom ng isang baso ng mapait na kape, nakatingin sa daloy ng mga tao nang walang nagpipilit sa kanila na magmadali. Mga napakaliit na bagay, napaka-ordinaryo. Ngunit sa isang mundo kung saan ang lahat ay optimized, standardized, at sinusukat, ang maliliit na bagay na iyon ay nagiging bihira. At sa pagbalik nila sa kanilang lumang buhay, nagsisimula silang maghambing hindi kung ano ang meron sa Pilipinas, kundi kung ano ang hindi kinuha ng Pilipinas. Hindi nito kinuha ang pasensya, hindi nito kinuha ang pakiramdam na maging sarili, hindi nito kinuha ang natural na paghinga ng isang ordinaryong tao. Ang paghambing na iyon ay hindi maingay, ngunit sapat na upang mag-alala ang marami. Bakit sa isang lugar na hindi itinuturing na perpekto, mas madali akong makaramdam na mabuhay? Ngunit ang kuwentong ito ay hindi lamang para sa mga bisita. Ito ay dahan-dahang bumabalik, napakalalim, at naglalagay ng isang tanong ng diretsahan sa puso ng lipunang Pilipino. Kapag nagsimulang tingnan ng mundo ang Pilipinas bilang isang lugar na pupuntahan, tirahan, at pamumuhay, handa ba tayong tingnan ang sarili natin sa ganoong paraan? O titingnan pa rin ba natin ang mga bagay na mayroon tayo bilang self-evident, pansamantala, at will be different? Sapagkat ang bagay na nagdala sa higit 200,000 katao sa Pilipinas ay hindi isang bagay na maaaring itayo ng mabilis. Hindi ito nasa mga proyekto, hindi nasa mga marketing campaign, hindi nasa mga slogan. Nasa paraan ito ng paggana ng lipunang ito sa loob ng maraming taon kung minsan ay walang conscious intent. At dahil walang conscious intent, mas marupok ito kaysa sa anumang plano. Mayroong isang hindi komportableng katotohanan na iilan lamang ang gustong harapin. Hindi maaaring maging emotional refuge ng mundo ang Pilipinas kung ang mismong mga Pilipino ay nagsisimulang makaramdam ng pagka-suffocate sa sarili nilang espasyo. Ang isang lipunan ay talagang karapat-dapat tirahan lamang kapag ang mga nananatili ay hindi nakakaramdam na nagsasakripisyo sila upang maging komportable ang iba. Kung isang araw ang mga lokal ay nagsimulang makaramdam na sila ay itinutulak sa gilid sa sarili nilang lungsod, ang lahat ng papuri mula sa labas ay magiging walang kabuluhan. At dahil dito, ang huling tanong ng kuwentong ito ay hindi isang papuri. Ito ay isang bukas na tanong, isang tanong na walang tama o maling sagot. Isang tanong na dadalhin ng bawat manonood sa sarili niyang paraan. Kung ikaw ay isa sa higit 200,000 katao na dumating sa Pilipinas, ano ang pinaka-naalala mo? Hindi ang lugar kung saan ka kumuha ng pinakamaraming larawan, hindi ang pagkain na pinakamasarap mong nakain, kundi ang sandali kung saan mo naramdaman na ikaw ay tinatrato bilang isang tao, hindi isang papel. At kung ang Pilipinas ang iyong tahanan at nabubuhay ka sa gitna ng alon na iyon, ano ang pipiliin mong panatilihin? Ang pagiging bukas, ang decency, o ang kalmado sa harap ng pagkakaiba? Paano mo ito poprotektahan habang lalong nagiging kuryoso ang mundo, lalong dumarating, at lalong gustong maranasan ang mismong mga value na iyon? Marahil, isang araw, ang numero ng 200,000 ay magiging normal. Marahil ay magiging mas marami o mas kaunti. Ngunit ang pakiramdam na nilikha ng alon na ito ay hindi madaling ulitin. Iyon ang pakiramdam ng isang bansa na nakatayo sa isang napakatahimik na crossroad. Walang alarm bell, walang countdown clock.
Tanging ang maliliit na pagpili lamang na ginagawa araw-araw ng milyon-milyong tao at ang mga kahihinatnan nito ay magiging malinaw lamang pagkatapos ng maraming taon. Ang mundo ay patuloy na lilipat. Ang ibang mga alon ay darating at aalis. Ngunit ang mananatili, pagkatapos ng lahat ay hindi ang bilang ng mga bisita, kundi ang kuwento na dala nila pag-alis nila. Ang kwento na ikukwento nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga anak, sa kanilang sarili, at ang kwento na iyon ang huhubog sa Pilipinas sa isip ng mundo ng mas matagal kaysa sa anumang media campaign. Kaya, habang nagtatapos ang kuwentong ito, kapag pinatay na ang screen, maglaan ng isang segundo upang tanungin ang sarili. Kung ikaw ay isa sa 200,000 na iyon, ano ang pinaka-naalala mo tungkol sa Pilipinas? At ang mas mahalaga, kung ang Pilipinas ang iyong tahanan, paano mo gustong maalala ka ng mundo?